Hey guys, what's up? My name is Shanwen and today pag-usapan natin muli. Let's talk about this. Yung Senate hearing. And actually, it's not Senate hearing. Budget hearing for Department of Education. So, pumasok nga rito si Idol Rafi. And yung first few parts, no, habang nagsasalita siya, unang-una sa lahat, gaya ng sinabi ko na sa previous kong video, kung talagang meron siyang gustong ilapit, no, kay DepEd Secretary tungkol sa issue ng PTA, hindi niya kailangan ng Senate hearing. Hindi niya kailangan ng Senate inquiry. He can go directly to the Senate. Okay? Valid naman yung kanyang mga concerns. The thing is, hindi proper time. Okay? Not even a proper venue yung kanyang mga inilabas. So basically, yung mga hinaing ng mga tao, whether sa comment section, whether sa kung saan-saan, no? Inano niya diyan sa budget hearing na 'yan. So, napaka-improper sa totoo lang. Ngayon, binigyan siya ng I mean everyone naman, every senator naman binigyan ng enough time, okay? So, yung yung first na hindi nagustuhan ni Senator Pia dito, the way I see it, hindi niya yung sinasabi but the way I see it because I was, listening to it. Yung sinabihan siya na time niya na. Time is up na for him, but he continues to talk. So binigyan siya ng opportunity ni Senator Pia Cayetano. As you can see naman, no, dire-diretso siyang magsalita. So kinakain na ni Idol yung oras ng ibang senador. Okay? Kasi pinipilit niya yung gusto niya eh. So pakinggan natin siya dito. And natatawa rin ako, no? Nag-estudyante rin naman ako when I was, in elementary, high school, mga PTA. Or dahil ba nag-aral ako sa private school. So, walang ganyan. Now, may sinasabi dito si Idol Rafi na inuobliga daw ang mga parents from a public school na mag-donate daw ng electric fan. So, nakakatawa yan, di ba? I don't know how true, pero wala rin naman siya mapakitang ebidensya niya na sinasabi niyang may ganun nga, no? Puro kwento lang. Aside from chalk, floor wax, pintura, varnish. Alam ko kasi sa LGU, meron po atang allocated na 1% from the real property tax ata. Na SAF po. SAF para sa maintenance ng school. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Wag lang ho sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution ng electric fan. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante ang mag-shoulder ng electric fan ng bawat classroom? Sir. Alam mo, ito medyo exaggerated na to para sa akin. Hindi ko to paniniwalaan. Sa totoo lang, tanga na lang maniniwala dito sa sinasabi ni Rafi Tulfo na every single year, hinihinga ng contribution ng mga estudyante, going back, balikan natin yung sinabi niya. Sa LGU, meron po atang allocated na 1% from the real property tax ata. Na SAF po. SAF para sa maintenance ng school. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Wag lang ho sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution ng electric fan. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante ang mag-shoulder ng electric fan ng bawat classroom? Okay. Malinaw na sinabi niya yan. Bakit kailangan i-shoulder ng estudyante ang pag-ano ng electric fan bawat classroom every single year? So basically dito, alam mo the problem with Rafi Tulfo kasi, we get used to doon sa kanyang mga narratives. Pero siya, galit siya sa mga taong sinungaling. And para sa kanya, whenever he sense na itong taong to nagsisinungaling, the challenge is always ano yung pinaka-famous? Lie detector test. Kayo ba, tanungin ko na lang kayo, lalong-lalo na yung mga parents. Okay? Whether you are in private, o yung government na lang, very specific na tayo. Yung mga government, yung mga parents na nagpaparal sa public. Is it true? Na taon-taon hinihingan kayo, no?
ng pangbili ng electric fan sa bawat classroom. Kasi yung statement ni Raffy Tulfo can show how incompetent VP Sara Duterte as a DepEd Secretary. And not only that, if the way yung statement ni Raffy Tulfo, if we're going to use that from the previous DepEd secretaries, so are you saying Raffy Tulfo, every single year prior kay VP Sara, ito ang ginagawa ng mga, kasi nag-aaral din yung mga pamangkin ko sa public ngayon, ano? May dalawa akong pamangkin na nag-aaral sa public. For one good reason, dahil ang lola nila nagtatrabaho, teacher sa public school. 'Di ba? Hindi ako what do you call that? Magtataka ako kung yung mga pamangkin ko naman na nasa private school hingan ng pambili ng electric fan when in fact naka-aircon naman yung dalawa. Yung dalawa nasa public pero never ako nakarinig ng ganyan. This is their second year na nasa public sila. Diba? Imagine mo kung ilang taong sinisira ni Raffy Tulfo dito sa claim na to. And I was having this engagement with Sendong sa Facebook na pinapasama ni Raffy Tulfo yung image ng mga members ng PTA at saka ibang teachers and how incompetent ang mga taga DepEd for making this happen. Sa mga nakapanood ng previous video ko, meron din naman pong omnibus guidelines ang PTA. So ba't hindi mag-rely doon si Raffy Tulfo? At hindi po siya sa Senate lalapit. Directly, pwede siyang kumontak o lumapit kay DepEd Secretary. Hindi ba? Sir. Yes, opo sir. Magkakaroon po kami ng, maglalabas kami ng memorandum and directive to all our schools. Yusek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Chair, Your Honor, we take note of your advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po, galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung Yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then, Pinagsasalita naman po kayo. hindi kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. That's my understanding. No, I'm just Thank you, moderating Madam. for everybody. Like I The said, VP wanted to answer instead of her Yusek. supporter po ako. Exactly. So, ayun very siya. Nagiging hostile si Raffy Tulfo. 'Di ba? Doon sa mga taong pinangakuan niya, kahit maling sistema, hindi kayo dapat kasi unang-una may proper guidelines. Merong particular office, may particular department. Si Raffy Tulfo wala nang ginalang na ahensya ng gobyerno. Lagi niyang ina-assert yung gusto niya kahit mali. Kahit hindi tamang paraan. 'Di ba? Sa mismong kapwa niya na senador, naiirita sa sistema niya. And believe din naman ako dito kay kay Senator Pia Cayetano. Talagang kaya niyang si Raffy Tulfo. Kaya niyang makipagsagutan kay Raffy Tulfo. Just to stand dun sa part na ito yung tama. 'Di ba? Ikaw, kumbaga para kay Senator Pia Cayetano, ito po yung ito yung proper guidelines. Ito yung tamang sistema. Huwag mong ipilit yung gusto mo. Tuting, pinagbibigyan na nga siya. If you're going to watch the entire video, hanggang before kay Senator Chis Escudero, makikita mo kung gaano naging pasensyosa si
Senator Pio Cayetano dito sa Senate, sa budget hearing nila. Anyway, pag-uusapan pa natin yung ibang part ng mga sinabi rito ni Idol Rafi. For now, kaya siguro walang maipanalo tong hindi makalusot yung mga pinopropose niya. Maliban sa walang kwenta, pati siya, 'di ba? Rafi Tulfo, hindi ka senador ng minority. Senador ka ng buong Pilipinas. So wag mo laging pinapaboran. Hindi ka umupo diyan, no? Para yung gusto mo yun yung mangyayari. Kahit hindi dumadaan sa tamang proseso. Hindi po RTIA ang Senate. Huwag mong gamitin ang Senado para lang magpapogi sa mga viewers mo. At kung titignan natin, gaano ba karami ang magulang na nagrereklamo patungkol dyan? Gaya ng sinabi ko, ang lakas magreklamo tungkol sa mga contributions sa PTA. Pero may pambili ng alak, may pambili ng lipstick, may pambili ng makeup, may pambili ng load para makanood ng TikTok. 'Di ba? Pero para sa kabutihan ng anak mo, ang dami mong reklamo. Naalala nyo ba yung lumapit na magulang kay Rafi Tulfo? At ang gusto niya, ipatanggal yung teacher. So, anong ginawa ni Rafi Tulfo? Binash niya ng binash yung teacher. Gusto niya ipa-revoke yung lisensya. Nakakalimutan nyo bang ginawa ni Rafi Tulfo yun? Dahil lang may nagsumbong na isang bata, pinalabas daw siya ng teacher. Bakit? Pinalabas siya ng teacher dahil 1, nakikipag-away sa isang kaklase. 2, dahil ilang beses na hiningi sa kanya yung card niya, hindi mabalik-balik. Yung irresponsible parent, nagsumbong. Sinumbong niya ang responsible teacher. Tapos sasabihin ni Rafi Tulfo nun, nakikinig naman daw siya sa ng netizen. Diyan pa lang, you have a very, very poor judgment. Hindi porket umiyak ang isa-sacrifice mo ang 1,000,000. 'Di ba? Bakit hindi kaya baliktarin natin? Yung mga magulang na nagrereklamo sa'yo patungkol sa RTIA, sa PTA, sorry. Bakit hindi mo bigyan ng donasyon? 'Di ba may RTIA Foundation ka? O bakit hindi ka magbigay ng donasyon? 'Di ba yun naman yung sinasabi mo? Tama ba ako? Bakit hindi na lang magbigay ng donation si Rafi Tulfo through his RTIA Foundation dito sa mga magulang na nagrereklamo sa PTA contributions? Again, it's voluntary, hindi naman kayo pinipilit. At saka wag po kayong gagawa ng kwento na dahil hindi nagbibigay, so yung may malaking naibibigay na contribution, nagiging honor student yung bata. Pakitaan niyo muna kami, no? Ng ebidensya diyan sa mga kini-claims niyo. Kasi pwedeng manghimasok diyan ang DepEd. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. And syempre, share nyo na rin. See you in the next video.